Ang lamig, ano? Para tayo naka-aircon ngayon. Natanong ko ni Jonathan kung, Pastor, mag-electric ako. Hindi na mag-electric van. Baka mga tug na tayo. Okay, church, ngayong umaga ay ating pong pag-uusapan yung pong part number 2 ng ating Start Right. At ang i-discuss natin ngayon ay patungkol po. Kung nakaraan ay W, letter W, worship. Ngayon, W ulit, Word of God. Okay, here's our title. Ako at ang salita ng Diyos. Tayo lahat muna. Tayo muna ay manalangin. Ama namin Diyos, salamat sa opportunity na binigay mo sa amin upang makasama ang mga kapatiran para sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Nandito kami Panginoon para painggan ang inyong mensahe at yung aming mga puso'y handa na at tanggapin ito, anuman ang inyong sabihin. Patawad din, Panginoon, sa anong pagkukulang na nagawa namin, walang lihim sa inyo. Kung meron kaming mga sinadya o hindi sinadya na nagawa na hindi nakalugod sa inyo, patawad, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong presensya, mangusap kayo, at ang inyo lamang pangalan ng maitanghal, maitaas, mapapurihan, at kayo lamang makita namin sa kalagitnaan, gamitin mo lamang na mouthpiece ang inyong lingkod, maging daluyan ng inyong napakakapangyarihang salita para sa buhay namin. Salamat ng marami, Ama, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Hey, buwan na po tayong lahat. Happy Lord's Day. Pag-uusapan natin ngayon yung pong tamang pagtrato sa salita ng Diyos. Paano mo itinatrato ang iyong kapitbahay? Paano mo itinatrato ang iyong biyanan, ang iyong manugang? Paano natin itinatrato ang ating magulang? Paano natin itinatrato yung kasama natin dito sa church? Paano mo itinatrato ang iyong pastor? Paano mo itinatrato ang iyong mga kaibigan sa labas? Sa iyong mga classmate, mga co-worker? Paano natin itinatrato? Ngayong umaga, pag-usapan natin, ano ba ang tamang pagtrato sa Word of God? Mahalagang malaman ito nang masimula natin ang taon na ito na tama, mga kapatid, yung pagtrato. Kasi when we talk about pagtrato, may maling pagtrato at mayroong tamang pagtrato. May mga manugang kuminsan, mali ang trato nila sa kanilang biyanan. At may mga biyanan naman kuminsan, mali ang trato sa kanilang manugang. Ang pag-uusapan natin, yung tamang pagtrato dito sa salita ng Diyos. Kung handa na tayo, simulan natin sa Matthew chapter 19, sa istorya ng isang young man na lumapit sa Panginoon at meron siyang gustong malaman. Ito po ang sabi ng Bible. Matthew 19 verse 6, And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do that I may have what? Eternal life. Maganda pasok nitong young man. Ano po ang pasok niya? Ano ang introduction niya? Noong kinausap niya ang Panginoon, ano ang winika po niya? Ang wika niya, Good Master. At meron siyang gustong malaman, ano ang gagawin ko that I may have eternal life? May tanong siya, paano ba ako, Good Master, na magkaroon ng buhay na walang hanggan? Take note, mga kapatid, dalawang uri po ang pagtatanong. Dalawang klase po ang pagtatanong. Meron pong nagtatanong na gusto talaga niyang malaman. May ganyan tanong. At meron po kuminsang nagtatanong, gusto niya lang malaman yung alam mo. Susukatin ka kung ano alam mo, kaya siya nagtatanong. Pero deep inside, alam niya kung ano yung tinatanong niya. Susukatin ka lang. Ngayon mga kapatid, ngayong umaga, yung tanong kaya nitong young man na ito, kasi ang description sa Bible, nito pinag-uusapan natin, young man. Pag binasa niyo yung chapter 19, pababa, young man. At hindi lang siya young man with great possession. Meaning to say, ito ay young man na mayaman. Young man, mayaman. Nasaan kaya siya? Nagtatanong para malaman ang sagot o nagtatanong para lang sukatin yung alam ng kanyang itinatanong? Yan po yung ating malalaman
maya-maya pa lamang. Ganda ng tanong, Brother Jonathan, no? Ano yung introduction niya? Good Master. Para bagang yung pasok ng bagong taon eh, talagang ano, talagang maganda, buenas. According sa horoscope. According sa pulso eh. Nako? Okay. Maganda ang isip ng tao ito, ano? Kasi talagang sabi niya, good master, wow. Kapag ikaw ba si Brother Jonathan, si Jonathan kasi teacher niya. Ang banan sa'yo ng estudyante mo, mabuting guro, magandang umaga, mabuting guro. Ano mapapakiramdaman mo, Brother Jonathan? Wow, mabuting guro pala ako, di ba? Hindi natin alam kung nambobola ito, nagsasabi ng totoo. Ano? Okay, maya-maya malalaman natin motibo nitong yakban na ito. Ano? Hintay lang, ano? Maya-maya malalaman po natin kung ano talaga motibo ng yakban na ito. Nagtatanong siya. Pero alam niyo mga kapatid, wag kayong mag-advance reading ko na sa Bible niyo, ano? No? Okay, wag kayong mag-advance reading. Parang medyo may surprise naman ng konti. Ano po? Okay. Nung tinanong siya, ang Panginoong sa Kristo ng young man na ito na mayaman, na good master, paano ba ako magkaroon ng eternal life? Sa palagay niyo mga kapatid, ano ang isasagot ng Panginoong sa Kristo? Ano kaya ang mamumutawi sa bibig ng Panginoong sa Kristo? Ano kayang word of God o word of Christ ang maririnig ng young man na ito? Sa maganda niyang introduction. Handa na po ba? Amen. Ito po ang isinagot nung sinabihan niyang good master. Ito po ang sagot ng Panginoon. And he said unto him, why callest thou me good? Bakit mo ba ako tinatawag na mabuti? There is none good but one. That is, sino po? God. But if thou enter into light, keep the commandments. Ano yung sinagot ng Panginoon? Bakit mo ako tinatawag ng mabuti? Isa lang ang mabuti. At yun ay ang Diyos. Ano po sagot ng Panginoon? Correction. Di ba kinurek, Brother William? Kinurek agad ng Panginoon sa Kristo. Alam niyo, church, pag hindi natin naintindihan ang pinakadahilan ng correction, pwede tayo masaktan, ma-open, magtampo, at umalis sa church. Tanungin ko po kayo. Masarap po ba sa panglasa yung ikinukorek? Amen po. Kadalasan ng totoo, hindi. Bakit ka nagsusuot ng ganyan? Mali yan! Masarap po ba yun? Bakit ganyan? Nakikinig ka niya ng tugtugin? Mali yan ah! Wala sa Bible yun ah! Ayaw ng Diyos yan ah! Bakit ka nagpo-post sa Facebook ng ganyan? Mali yan! Church, ang tanong, masarap po ba sa panglasa ang correction? Ang totoo mga kapatid, hindi! At pag hindi natin naintindihan ang dahilan ng correction, masasaktan talaga tayo at magtatampo tayo at ma-open tayo pag hindi natin alam ang dahilan ng tinatawag na correction came from the Word of God! Amen! Gusto niyo po bang malaman mga kapatid kung anong dahilan ng correction? Amen! Amen. Preach! Next Sunday. Amen! Church, ano ba ang dahilan bakit may correction sa Bible? Pasakit ba ito? Panakit damdamin ba ito? Pamamahiya ba ito? Yun ba ang purpose ng correction? Na nasa Bible? Ano nga pinag-usapan natin ngayon mga kapatid? Ako at ang salita ng Diyos. May correction po ba sa Bible? Meron po. Kung gusto niyo pong malaman, sasabihin ko po sa inyo. Ano ang purpose ng correction? Listen carefully. Listen carefully. Ang purpose ng correction, to knock down your pride. Amen! Tama po. Sino ang unang sumasalo pag kinukore ka? Pride. Mga kapatid, dapat po nagpapasalamat tayo pag tayo ay Ikinokorek. Amen! Tama po. Praise God! Brother Jonathan, malalaman mo ang isang tao kung humble o ma-pride pag ikinorek mo.
Di po ba? Alam niyo po ba, ang ma-pride pag kinokorek mo, yan yung na-offend. Yan yung nasasaktan. Yan yung umaalis. Yan yung nagre-resist. Yan yung nagre-rebelde. Bakit po? Ayaw niyang ipa-knockdown. Yung ano po? Yung kanyang pride. The more na marami kang correction na naririnig sa salita ng Panginoon, gusto lang ng Diyos na umayos talaga ang buhay mo, na maging humble ka. Tama po ba? Kaya pag hindi mo naintindihan ito, hindi ka talaga magpapakorek. Pananatilihin mo yung pride mo. Church, listen carefully. Alam niyo, ang tao may pagsubok. 100% willing yan na makorek. Tama po ba? Amen. Lord, ano po ba yung pagkakamali ko? Bakit dumaranas kami ng ganitong paghihirap? Ikorek mo kami, Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon. I'm willing 100% to be corrected. Kasi ano po, may pagsubok. Tama po ba yan? Amen. Pero paano kung may pagpapala? Alam nyo, ang danger ko minsan ng pagpapala, ay pinagpapala mo, bakit pinagsasabihan ng ganyan? Alam nyo, ang mahirap ko minsan i-correct yung pinagpapala. Are you listening? Amen. Mga kapatid, hindi ulit pinagpapala ka, wala nang dapat i-correct sa buhay mo. Tama po yan. Minsan, Pinagpapala ako, di sasabihin ko gusto kong sabihin. Pinagpapala ako, susuot ko, gusto kong isuot. Pinagpapala ako, gusto kong lifestyle na masusunod. Pinagpapala ako eh. Church, listen carefully. Napakahalagang tips ngayong taong 2017. May pagsubok ka man at pinagpapala ka man, dapat you are 100% willing to be corrected. Amen. Richard, Praise. church. Salamat po. Ano man ang iyong kalalagayan? Dapat lagi kang open, Lord. Ano pa ba ang dapat i-correct sa buhay ko? I'm not perfect, amen? Amen. At alam niyo, church, kapag hindi ka marunong magpa-correct, ang umiiral sa iyo, pride. At yun ang gusto ng Diyos na i-knock down sa buhay mo. Mabuti ang Diyos. Naiintindihan po natin kung ano ang correction. Ano nga po ang correction? To knock down our pride. Mamili po kayo sa dalawa. Sino po ang gusto nyo mas strong? Pride or humility? Dapat humility. Ipa-knock down natin ito sa correction. Amen? Every time na ikinokorek tayo, lalo na ng salita ng Panginoon, huwag tayo magtampo. At huwag nating sabihin, si Pastor kasi alam talaga buhay ko niyan eh. Pinagsumbong siguro. Huwag pong ganun. Ang correction, mga kapatid, good for us. Amen. Amen? Praise God. Correction. What's the purpose of correction? To knock down our pride. Kapag, alam nyo, kapag ikinokorek ka, medyo tataas ang blood pressure mo sa umpisa eh. Ano siya sabihin ng ganito? Medyo nag-resist ka tayo, pero pag na-realize na internalize natin na mali talaga tayo, ipa-knockdown na natin. Ipa-knockdown na natin yung pride. Sipo. The more na maraming correction, wow! Amen! Amen? Napakabuti niyo, Panginoon. Dapat nagpapasalamat, hindi nagtatampo. Hindi na-open kapag ikinokorek. Amen? Sabihin mo yan sa katabi mo, to knock down our pride. Ay, totoo yan, Brother Jonathan. Ang bata kayo sumunod sa magulang. Iba espiritu. Kasi buhay na buhay yung pride. Ang lakas ng pride. Siya nag-ahari. Pero yung batang humble, masunurin, kitang-kita mo ang nag-ahari, humility. Ano kaya naging attitude na yung kinarikagat ng Panginoon? Itong young man na mayaman. Ano kaya kanya naging attitude? Ano kanya naging attitude? Tutuloy pa kaya siya?
Yung mga ganito mga kapatid, ang ganda-ganda ng pasok ng 2017. Tapos bigla akong niko-connect. Parang gano'n ang nangyari. Good master pa to eh. Praise the Lord pa to eh, man. Aba, nung i-correct, ano kaya naging damdamin na? Ano ang sabi ng Bible? All Scripture is given by what? Inspiration of God. God breath, galing sa Diyos. And it's what? Kapaki-pakinabang po ba ang Word of God? Ang sagot po ay? Opo. Saan siya kapaki-pakinabang? For doctrine, for reproof, at saan po? For correction, for instruction in righteousness. Magiging matuwid talaga buhay mo if you are willing to be corrected. Amen? Alam niyo mga kapatid, hindi papasabi sa estudyante kapag hindi siya handang tanggapin yung mga mali niya. Diba kapag exchange paper po tayo, exchange paper, tapos ano nilalagay nung exchange paper? Corrected by. Hindi po tatalino ang isang bata pagka hindi niya inintindi yung correction na nakalagay doon sa papel niya. Amen? At hindi siya pwedeng gumraduate kapag hindi niya natutunan yung maikinokorek sa mga papel niya. Yeah? Ay, mali pala ako dito. Sana mag-face ulit. Alam ko nasagot. Di mo ba? Pwede bang mag-resist ang estudyante? Hindi, tama talaga ako eh. Tama na eh. Ibabarangay kita, teacher. Tama sagot ko eh. Hindi po eh. Hindi gagraduate yun. Hindi matututo yun. Di mo ba? Gusto niyo pong mag-graduate? Wala tayo dapat magpakorek. It is profitable for doctrine, for reproof, for correction. That's the function of the Word of God. Ikaw correct ka talaga.